O di ba mga kababayan, ang laging sinasabi ng mga dilaw, bangagan, pulahan, dilawan at mga rallyista mga kababayan nasaan na ang bloodbath mo, Sara Duterte? Nasaan na ang bloodbath? Hinanapan nila ng bloodbath si VP Sara Duterte mga kababayan. At bakit daw supla sa Korte Suprema kung gusto niya ng bloodbath? Ang sabi ni VP Inday, gusto ko pa rin ng bloodbath. Mag-antay lang kayo. Wala mang bloodbath ngayon mga kababayan dahil hindi sila sumunod sa proseso. Baka next year magkakaroon ng bloodbath kung ipafile nyo ito ng tama at dadaan kayo sa tama. At ewan lang natin mga kababayan kung makaka-first base ba itong nakaambang na impeachment case na naman nahaharapin ni VP Sara Duterte mga kababayan next year. Next year pa. Pero sabi ni VP Inday, kung lulusot yan, magkaka-bloodbath talaga tayo dyan. Panoorin niyo po ha. Jan? VP, ano po yung reaction mo sa naging desisyon ng Senate sa pag-archive po ng Articles of Impeachment? Yes, kinahanglan nato respetuhon, no? Itatranslate natin mga kababayan na kailangan nating respetuhin ang role sa ato ang Senate of the Philippines. Ang role ng Senate of the Philippines dito sa ating bansa. Ato ang demokrasya. At sa ating demokrasya. Ang desisyon. Kung yan ang desisyon ng majority of the Senate, everyone must follow and respect. Everyone must follow and respect that decision of the Senate. VP, yung result, the outcome of the trial, is it something you expect or otherwise given the new composition of the 20th Congress? Wala pa may trial, no? Ina-expect na ba daw ito ni VP Sara mga kababayan given the new composition of the Senate? Ang sabi ni VP Inday, wala pa naman trial. Wala pa nagsugod ang impeachment. Hindi pa nag-start ang impeachment. Trial. But sa tinuod lang, wala man ni one. Sa totoo lang, wala kaming ni isa particular na expectation. Tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman din na sa ato. Wala kaming ni isang particular na expectation. Lahat ng posibleng mangyayari, pinaghahandaan namin. Ang defense team ng kanyang defense team. Kining nahitabo karon na sa Senate nga gi-archive nila. At etong nangyari daw ngayon sa Senate mga kababayan na in-archive nila ang impeachment complaint. Isa sa posibleng mga mahitabo, and as I said, ay isa talaga sa mga posibleng mangyayari mga kababayan. We need to respect the decision of the Senate. Respect the decision. To give you a platform now to defend that. Sasagutin din ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan yung issue ni Tulfo na paano na siya makakasagot sa kanyang mga pananagutan, paano niya ma-explain ang kanyang sarili kung hindi niya haharapin ito sa korte. Narito ang sagot ni VP Inday. Yes, oo. Yes. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. Unfortunately, wala yan for now. Dahil hindi umusad mga kababayan yung presentation of evidence. Kung meron man, hindi niya na-present mga kababayan ng prosecution doon sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, what are your evidences na sa inyong charges kay Sara Duterte? Sufficient ba yan? Hindi nila nasagot mga kababayan. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan. And then as I said, kailangang paghandaan ang lahat posibleng mahitabo. So, na posibleng mangyayari. Wala na kabalo, 2026, 2027, 2028. So possibly, hindi natin alam, next year, 2026, 2027, 2028. Na ay mga mag-file na po the impeachment. May magpa-file na naman ng mga gonggong, mga kababayan ng impeachment. That will be another opportunity. Walang kadala-dala. Tuloy pa rin kami. Another opportunity to answer. I-file nyo muna ng tama, in short, mga kababayan, ang punto ni VP Inday, bago tayo magka-bloodbath. Hindi nga kayo maka-first base. Tapos, ang lakas ng loob nila mga kababayan na mag-angas. Mag-demand pa ng bloodbath kay Sara. Isang tulo ng dugo. Hindi nyo deserve ang bloodbath dahil para kayong mga gunggong lang na hanggang salita lang mga kababayan, di ba?
sa pagtatrabaho Itong mga animal na nagsasampa ng impeachment, hindi nga maka-first base. namin, hindi naman kami tumigil sa Office of the Vice President sa pagtatrabaho. Kahit na nakita ninyo na Inintriga pa siya ni Claire Castro, mga kababayan, no, na, si Sara! Nagpunta ng Kuwait na walang travel authority. O yan na, Kuwait ba yan? Parte na ba ng Kuwait ang Davao City? Andyan sa Davao City lang si Sara eh. Nawasan yung budget namin, tumuloy pa rin yung trabaho namin. And lahat ng personnel, including the Vice President, sa Office of the Vice President are ready. And Kahapon, mga kababayan, grabing hanap nila kay Sara Duterte, VP Inday, yung mga media. Inintriga, andun, sinabihan, andun sa Kuwait. Pinaghahanap nila si Sara, mga kababayan. Ang ngayon nakita na. Kaya pala, inintriga nila, mga kababayan, din si Sara. Namimiss nila, mga kababayan, yung engagement na nakukuha nila sa media. Dahil naghihingalo na itong mainstream, mga kababayan, kung walang balitang Duterte. willing to serve our country. Iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na hindi minadali ang paghahain ng impeachment complaint. Ang dambuhalang sanggol, mga kababayan, iyakan sa media. Palibasa, mga kababayan, yan si Martin Romualdez. Ang lakas ng impluensya niyan sa mainstream. Dahil ang kanyang negosyo, mga kababayan, mga investment sa pamilya, kapuso, at etc. andyan sa mainstream. Naman kay Vice President Sara Duterte, ang minadalian Hindi pa rin mabenta! Dambuhalang sanggol. ay ang paglilibing nito. Supreme Leader Kim Bonjing. Hati naman ng mga senador kung patay na nga ba ang reklamo o O hati na naman. Yan na ang sinasabi natin, mga kababayan, na hati na naman daw ang sabi ng JM. Siya rin. Dati hati ang opinion ng mga senador sa impeachment. And then 4 lang versus 20 hati. Ngayon hati na naman daw, mga kababayan, paglilibing nito. Hati naman ng mga senador kung patay na nga ba ang reklamo o kung pwede pa itong Patay buhayin. na nga, sabi ni Cayetano Kasi si Ang ibig sabihin ng archive, mga kababayan, pinatay mo na. Although pwede pang ma-resurrect, pero patay na. Sandra Aguinaldo. Ang mga bayaran. Mas marami pa sila ngayon, mga kababayan, sa nagrally kaysa yung zona ni Bangag. At yung zona ni Bangag, ang sinunog nila, mga kababayan, effigy ni Sara Duterte. Si Bangag ang nagsusona. Protesta ang isinalubong ng iba't ibang grupo. Isang araw pagkatapos i-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 11 na Archive! senador ang bumoto pabor dito, Majority, almost, kabilang si Senate President Cheese Escudero. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court. In fairness, mga kababayan, nakinig talaga si Pia. Tapos, parang naka-smile, mga kababayan. Ngiting tagumpay. And maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution. The Senate is not your playground. Kung yan, mga kababayan, medyo pitik pa lang yan. Parang haplos pa nga lang yun. Nabirada kay Tambaloslos at sa Kongreso. Etong kay Mangga, mga kababayan, ang mas brutal. Tinawag talagang bonjing, buhaya, at saka ano pa lang yun? Ano sabi nun? Nabuhalang sanggol. On record yan, mga kababayan, na. Although, hindi tayo, wala tayong amor dyan kay Aimee. Nothing changed, Aimee, kahit tinaway mo pa si Tamba. Mas gusto nga namin yan eh. Pakita natin yung ating mga kaaway, mga kababayan na nag-aaway. Pero hanggang senador ka lang, Aimee, okay ka lang. Go! Gawin mo yung gusto mo. Huwag ka lang mag-elevate sa Vice President and another President. Pero okay itong ginawa niya, mga kababayan. Dahil, on record yan. Magiging party yan sa kasaysayan, mga kababayan. And on record. Ma-archive din yan sa Senate.
Ibig sabihin, hindi mabubura ha. Andun lang ang record mga kababayan yan. Nagpasa rin pa si Senadora Amy Marcos nang ipaliwanag ang kanyang boto. Kesa Anong boto mo, Amy? inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan. 32 million Binoto votes. at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Halal lang mga buhaya. Kung si VP Sara mga kababayan, halal ang taong bayan. Si Tamba, halal na mga buhaya. Mga binusog na mga buhaya. Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Kakaflex! Ang kaya, kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo, naging tagaban. Go signal na lang daw mga kababayan no, ni Bangag ang kailangan para mapalitan niyan si BBM. Ay si Romualdez. Pero mukhang may hawak na alas si Romualdez mga kababayan kaya hindi mapapalitan. Ano kayong pasasabugin ni Tamba kung papalitan siya bilang Speaker of the House, di ba? Na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Tapos sabi pa ng kampo ng mga bangag mga kababayan, mga Romualdez, mga buhaya, ano yan? Body shaming yan. Bakit tatawaging bonjing? Di ba bonjing mataba? Payat na yung Romualdez eh. Payat? Ano tatawag ng sexy? Balingkinita na si Martin Romualdez mga kababayan. Ganyan ba? Gusto nyo? Sige, ang Malloris na si Tambaluslos. Nasakta na tawagin bonjing. Bonjing naman talaga. Magpapayat muna siya para hindi siya matawag na bonjing. Pabor sa pag-archive si Senador Erwin Tulfo. Although pabor mga kababayan ha, pero may intriga na sinaksak mga kababayan. Si Mr. Anong sabi nga dating ni Erwin Tulfo, gabundok na ang ebidensya ng fan misuse ni VP Sara. Ngayon, sabi po niya mga kababayan, paano na siya mananagot? Paano niya sasagutin ito sa Sa taong bayan. Taong bayan na naman ang in-invoke. Sana bumoto ka na lang ng no, Erwin, kaysa sa mag-intriga ka pa dyan. May hamon siya sa bise. Ang boto kong ito Kami may hamon din kami sa'yo. Boto mo. ay hindi para i-absuelto si VP Sara Duterte. Kung tunay po na walang kasalanan si Kung tunay ka namang Pilipino at tunay kang walang pasaporte na ere Sylvester Tulfo. VP Duterte, At dapat kung tunay kang hindi na-convict sa Supreme Court. siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbang. Buti nga mga kababayan, no? Nakakatawa yung nasa balita na nag-ipal-ipal ito sa kanilang barangay, mga kababayan. Somewhere in Mandaluyong. At nakaharap niya ang mga babaeng, basta mga babaeng mga alta doon, mga kababayan. Bahag ang buntot ni Tulfo. Dinuro-duro siya, mga kababayan. Kakasuhan ka namin ng libel, oh. Ganyan. Anong pinagsasabi mo? Epal pa more. Dalawang babae ang tatapang mga kababayan. Napabahag na lang ng buntot mga kababayan si Tulfo. Ipal-ipal kasi mga kababayan kung ano-anong pinagsasabi. Yung mga babae taga-barangay ang tatapang tapos parang mga alta. Niya bilang pangalawang pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po Wow! ang konsensya. Ikaw? Apat naman ang hindi pumabor na Anong konsensya mo? Sina Senate Minority Leader Tito Soto, One Ball University. What do you expect? Senadora Riza Ontiveros at mga Senadorang Ipalera. ng mayorya na sina Senador Kiko Pangilinan. Matsing. Pa-style pa mga kababayan yung uban, puting buhok sa harapan. Kala namin saging. At Senador Bam Aquino. Pagpag. Anything that will make it easier for a public Butata ng Korte Suprema mga kababayan kung ano-ano pinagsasabi. Sinabi yung unanimous. Sabi ng Korte Suprema, "Uy, mali ka, ungas." Kinorek ng Korte Suprema mga kababayan yung mga pinagsasabi ni Virus. to evade accountability should be opposed. Sige, oppose ka lang dyan. Ngayon, Oppose ka lang dyan. ang articles of impeachment, mas mahirap i-dismiss o i-archive ang daing ng mga tao. Taong bayan na naman! Ikaw lang ang nagsabi, taong bayan. Pananagutan at katarungan. Ang boto na no. Ang boto ni Kiko
ay hindi nangangahulugan na hindi natin nire-respeto. Hindi daw nangangahulugan na hindi na nire-respeto. Pero, and the following words, mga kababayan, kakabahala ito. Yung ganyang mga wording na parang conflicting sa kanyang naunang statement. Diyos ko, takot kasi yan mga kababayan na banggain ng Korte Suprema. Kaya, kunwari na lang yan. Among dyan sa kanila mga kababayan, si Kiko ang abogado lang. Pero umaalingasaw pa rin ang kanyang yung pag-iisip ng dilaw. Ito ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. May dahon kayo mga kababayan. Hindi pa. Sino gusto mag-donate ng dahon dyan? Hintayin lang ang final decision. Para ka nag-aantay na kailan puputok ang bulkan. Yan ang sabi ni Marcoleta. Mag-aantay ka ng wala. Kung tutuusin. Kung sana all, kung tutuusin. Hinintay lang natin ang final decision. Pwede ka naman mag-antay habang naka-archive. Hindi tayo nagpasya. At wala tayong ginawa na mga hakbang out puro ngawa of respect dahil nga pending pa. Kailang respect sa'yo? Wala kang ang respeto? Ungas ka? Respect begets respect. Wala gas na yan. tayong nilabag sa pagiging immediately executory Wala din kayong nilabag sa pag-a-archive niyan ng desisyon. Kaya itsura kataka-taka. Tanong namin tatapos na ba yung sinasabi ni Sharon Cuneta na ang bahay nyo hindi daw natapos? Natalo kasi ito Vice President, tinalo ni Sara. Sabi ni Sharon, ang bahay namin hindi natapos. Wala natin kung matatapos ngayon mga kababayan. Na siya? Sinatong na siya ulit. Kailangan magkaroon ng archiving? Shut up, Maching! Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa mga bagong mga developments? Pero yung unang topic natin ang sabi ni Sara, refile nyo ulit next year. Tingnan natin kung makaka-first base kayo. Doon na magba-bloodbath kung successfully marirefile nyo ang impeachment na yan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.